Hi, hello! Kumusta naman kayo, guys? Sana okay kayo. Ako okay naman ako. Kasama natin si Francis. Andito kami sa, sa Bali, Indonesia. Yes, finally. Dito pa tayo nagkita, te. Samantalang sa Pilipinas. Sa Pilipinas, di po kami nagkikita. Hi po. Magandang araw sa inyong lahat. It's an honor. It's my privilege. Taray naman. Yes. Salamat ditang di Bali. Oh. Marunong Welcome siya to Bali. Yes. Oh, yes. Ano to, second time ko na dito sa Bali, Indonesia. Ikaw, First time ko sa Bali. Enjoy Tignan ka mo, naman. first timer pero mukha ng lokal agad. So, siya, ano tawag ito, moreno, gano'n. Yes. Nagpatutong po talaga ako eh. Kasi ito yung gusto ng mga foreigners dito eh. Patay tayo dyan. So, kumusta ka naman, te? Ang tagal na natin hindi nag-chika-chika. Marami na ba nangyari sa Diyos? Sobrang dami Na na. hindi ko alam. Oo. Kaya, Hindi kasi sobrang ang laki ng ng difference kung where we are before, where I was before. Oo. Siyempre ganito full-time travel vlogger na talaga. Oo nga, at saka nag-resign ka talaga para mag-vlog. At least, in-embrace talaga yung passion. Oo, anong feeling? Sobrang, Feeling mo naman, tama tong desisyon ko. Ganon. feeling ko nasa tama pa rin akong desisyon. Oo. Ah. Oo. Kasi mas naging masaya ako. Oo. At saka yung parang mas nayakap ko yung life talaga. Yung parang, ay shit, this is life. Yung ganun. na-enjoy mo talaga. Oo. Kasi siyempre, alam naman natin yan, meron tayong mga privilege sa buhay na ito yung mga bagay na hindi naman nakukuha ng mga ordinaryong Pilipino. And ako, I'm so blessed na Mo siya, nagagawa. yes, sobra. Yes. At sa mga hindi po nakakaalam, siguro hindi ko pa nakwento na matagal na tayong bago ka pa naging vlogger, bago pa ako naging vlogger. Oo. Si Francis po yung gumawa ng YouTube channel ko. Di ba? Siya talaga yung gumawa. At nag-start kami nun kasi nasa IFM ako nun. Sa radyo pa tayo. At OJT ka nun. Oo. Di ba? Ako naman, Ang lahat ng- payat mo pa nun. Ang payat din ako nun. Di ba? Oo. Doon kami nag-start magkakilala. OJT ko siya. Ako naman, lahat ng skills ko, I give the credit to you. Doon ko na, Ha? oo. Ba't ako? Hindi sa technicalities. Oo. Mahina ako Hindi doon. sa technicalities. Oo. Pero, ang dami ko natutunang soft skills sa'yo, te. Like what? Kunyari, yung character when it comes to... Hindi ko alam yan, Totoo ba yan? Oo. Ano? Yung parang motivation sa sarili. Yung Ah. parang, how you... Basta, parang sasabi ko nga, parang, yung dapat, Ate Caraway, parang, Ano ba way ko? what Cara wants, Cara gets. Karaget. Totoo yan. So, ginagano ko na din, parang in-embrace ko yung, Oo. what Francis wants, Francis gets. Ganun Yung hindi din. mo talaga tatantanan yung isang bagay Hindi. hanggang di mo nakikita. Oo. At saka alam mo, nung OJT ko pa dati si Francis, nakitaan ko na talaga siya ng Ano? ng galing. Okay. Hindi kasi, sabi ko, ay creative talaga tong Ah. batang to. Kasi noon, di ba, nagbabasa-basa ako ng letter. Oo. Tapos, gumagawa ka ng stories. Paborito mo akong lagi nagsusuot ng script. Oo, kasi syempre pag may magsasubmit sa'yo na OJT, nakikita mo yung personality dun pa lang eh. Kung paano sila gumawa ng sulat, gumawa ng kwento. Pag si Francis yung nag-submit, sabi ko, creative tong na to, bata na to, ang galing yung gumawa ng sulat, ng kwento, ganyan. So sabi ko, ano talaga to? Bolahan 101. Hindi, Di, pero as- promise, totoo. Tsaka sa mga DJs talaga doon, si Ate Cara yung parang low-key lang, pero super talented. Talaga? Oo, te. Look at you now, di ba? Uy, look at yun na din. Di ba? Tumatak sa isip ko, yung tinuro mo sa akin ng mama ko na dapat pantay-pantay yung tingin mo sa lahat. Kahit may posisyon ka o wala, dapat pantay-pantay talaga lahat. So, di ba kayo parang tropa ko lang kayo nun, Yes. OJT? Parang tropa-tropa lang talaga. Super love ka namin talaga. Interns pa lang kami. Oo, si Kim, Oo. taga-suklay ng hair. Sinusuklayan ako ng Full buhok. shoutout sa mga kaibigan namin, kila Oo. Kim, kila Giselle and Junel. Oo, correct. Hello sa inyo. Kumusta na kayo? Si Francis naman, talagang naalala ko kasi isang momento na down ako sa buhay ko. Broken ako noon. Si Francis yung sumalo sa akin. Naalala mo yun sa CR? Huwag ka na. Parang gusto ko na, ayoko na. Ganun, tapos sabi niya, wag, gumaganon Pero siya. gusto ko dun talaga yun, yung sobrang professional ni Ate Cara. Kasi alam mo yung, kahit meron siyang problema, umiiyak na siya. Oo. Pero, pagdating ng adlib, diba, umiiyak pa siya. Bilang pasok, at kayo po ay nakikinig. Oo, tsaka nagabasa pa ng sulat. Oo, sabi ko, kahit medyo lutang siya minsan, pero nagagawa pa ng trabaho. Oo. Kaya okay lang maging lutang, basta nagagawa mong Yung trabaho, oo. nagko-comply. Oo. Correct. So ayun, so marami na rin kayo pinagdaanan bago talaga nag-YouTube. Sobra. So nauna po siya mag-YouTube sa akin, di ba nauna ka? Oo. Siya talaga. Tapos ako, dati pa lang, may channel na ako sa YouTube pero hindi siya monetize. So gustong-gusto ko na talagang mag-YouTube noon. Siya yung nagturo sa akin na, pwede kang kumita, ganyan. At saka mahilig ka talaga mag-video noon. Para pinupusok ka nga sa Oo. Facebook, sa kung saan-saan. Oo. Di ba? So alam ko na para doon din talaga ako. Ikaw, nung umpisa ba, iniisip mo na gusto kong mag-YouTube? Ako, nagsimula siya sa more on
gusto kong magkaroon nung, kasi masyado ako ang basis ko, yung Amerika. Sabi ko ganito pala sa Amerika. Yung mga mga normal na tao, sila yung mga nagiging parang celebrity, sikat sila masyado. Tapos bakit ganun? Tapos sila yung nagiging artista eventually. So, sa Amerika, from social media to mainstream. Sa Pilipinas, baliktad eh. Artista na punta sa social media. So, ayun yung naging basis ko. Nagbabago yung personality ko noon. Tapos, parang nararamdaman ko na masyado ako nagiging introvert. Ang pakiramdam ko sa media, kailangan extrovert ka. Kasi pag hindi ka tumatak, makakalimutan ka. So gusto mong tumatak. Yes. Kaya pala yung mga ginagawang video, tatak na tatak. Pero, syempre nag-struggle ka rin ng umpisa. Oo naman, Alam sobrang natin yan. struggle talaga. Parang sinubuko ko lahat hanggang sa, ito pala yung gusto ko. Kasi di ba dati, habang nung nagsisimula ka, parang iniisip mo ba no na titigil na ba ako kasi parang wala nangyayari yata, ganun? Mag-change of career na lang ako. Hindi talaga, hindi, paninindigan ko to. Binigyan ko yung sarili ko ng timeline. Na sabi ko, baka mabagal lang muna. Kasi parang, alam mo na nung 2018, lahat kayo, nag 100K. Ako yung parang, wala ata akong value dito. Parang siguro ibang work na lang ata ako. Pero ikaw yung pasimuno nun sa aming lahat. Oo, yun nga yung Siya point. yung nagawa ng mga namin, nagturo. So parang ako yung parang nag-self-doubt na ako. Na parang hindi ba ako para dito? Pero naniniwala ako sa sarili ko na kaya ko. Na parang meron akong magic. Oo, pero hindi pa siya hinog. So talagang tinuloy-tuloy mo pa rin. Oo, yun na talaga. Until yung pinaka-unang video na nagbigay ng trend, yun yata nasa Pakistan. Sa Pakistan. So yung una nag-viral, nagpunta na ako ng Pakistan. Tapos parang doon na nabuo yung brand ko talaga. Oo, pero nag-start kasi siya sa sa pambabash, di ba? Hindi naman pambabash. Controversial. Oo, Kasi, so pinag-usapan natin mga controversial. Ang dami ng bash yun kasi yun yung dumura ka, di ba? Hindi pa yun. Hindi pa ba yun? Iba pa. Sa Pakistan yun. Ano Yung controversial talaga is yung mga tanong mo, mukha mo. Natatanda mo yung mga yun. Oo. Di ba may issue? Oo. Pag-usapan natin yan, yung gano'n. Pero dun kasi may mga kasama mo kami, may mga kasama. So yung pagiging prank ka sa interview. Pero lumabas. yung solo mo na talaga na akin lang to lahat. Doon talaga. Oo. Kasi ang pangit siya ng lasa talaga. So sobrang honest kasi talaga ako. Mapabash tayo dito. Hindi ko naman sabihin ang sarap tapos hindi maipinta yung mukha ko. So pagtikim ko, imagine niyo yung lasa kasi nung ininom, 'di ba? Lemonade, may sugar, may salt, may pamintang puti, pamintang itim, may honey. Oo. So yung lasa naghalo-halo na. Oo. At saka yun napanood kita, yung nakita ko sa Facebook na sinishare ng lahat. Yung nasa labas ka ng mall, tapos sabi mo, pagpasok mo ng mall, iba yung amoy, parang gano'n. Oo. So, pagtingin ko, sabi ko, hala, si Francis, binabash na siya. Pero, pag-click ko ng video, I am so happy for him. Alam mo yung mixed emotions, na hala, concern ako na binabash ka, pero pagkakalik ko, ang daming views. Ang dami na Yay! Siyempre YouTuber, kailangan ng views. Alam mo yung finally, I'm so happy for you na nakamit mo na talaga yung gusto mo. Kasi ang tagal din. Pero nung nakamit mo naman, nagsunod-sunod. Diba? At saka hindi naman siya intentional na mga ginawa mo siyang, alam mo hindi siya intentional na i-bash ko siya or sabihan ko ng masama para mag-viral. Naging honest lang talaga ako. Hindi ko naman alam na magiging viral yung yung video eh. Mahirap din maging honest sa panahon ngayon eh. Kasi pag naging super honest kami, masasabi pa rin naman. Maganda ba ako? Hoy! Pero anyways, maganda ka syempre. Yes, from the inside. Actually, meron pa isa, nabash din ako ng gusto doon dati sa SB19 kasi hindi ko pa talaga sila kilala nun kasi hindi mo talaga ako mahilig sa K-pop, basta di ba doon naman sila nagsimula before. So, nung nag-visit sila sa radyo, syempre lahat ng mga nagbibisita sa radyo noon, merong required yun sa amin na pag-visit sila sa IFM, gagawa sila ng promotional material na parang either gagawa kami ng content or gagawa ng radio plug. Gusto ko lang na pag may bibisita ko, ma-picture talaga ako. So, nagpa-picture ako sa kanila, tapos hindi pala pwede. So, ako yung nag-post naman ako noon na parang, oh my God, na-reject ako ng picture ng SB19, ganun. Eh, hindi ko naman alam na bawal pala sa management nila yung ganun. Siyempre parang, at that time, hindi ko pa sila kilala. Yung ibang mga artista, parang care lang naman sa kanila, it's not a big issue, di ba? Ngayon kasi at least naiintindihan ko na depende sa management parang kunyari mga basketball player ngayon, parang ngayon mga basketball player, hindi pala talaga sila pwede mag-picture ng basta-basta kasi sila is brand, gano'n. So gano'n din pala sa SB19. So nag-viral siya ng gusto, nagkaroon ng parang movement pa mga tao na justice for Francis, ginawa nilang ginawa talaga nila ng mga meme.
nag-number 1 pa sa Twitter. As in, Diyos ko panahon pa yun ng COVID, natalo pa yung coronavirus, nung hashtag Justice for Francis at saka Francis Candia. Tapos, pero nag-sorry din naman ako kasi I don't really need na ilang negative way na nag-post ako na nireject nila ako. It's just, nagulat ako kasi hindi naman ako aware dun sa ganong rule ng SB19 and I'm so, di ba, nagkaroon ako ng ganong experience sa kanila. Tapos ngayon, wow, sobrang bongga ng SB19, like, grabe. I was able to meet them, di ba? Pangmalakasan na talaga sila, grabe. So yun na, nagtuloy-tuloy na, nagka-award ka. Oo. Anong feeling nung una ka nakakuha ng award? Siyempre nung una, parang hindi pa ako naniniwala, parang hala, totoo ba? Oo. Tapos nasundan pa uli, alam mo yun, parang, Sunod na din. tapos, alang nakakatuwa pa yung sa mga sumunod na botohan na yung basis. Oo. So, magkakaalaman na kung meron ba nanonood lang ba sila o sumusuporta sila. Oo, kasi magkaiba yun eh. Oo, yung kasi viewer ka lang sa solid na Supporter talaga. Oo. So, nung botohan na ang labanan, tapos ako pa yung nanalo, siyempre yung mga kalaban ko sobrang mga bigat, di ba sila Ninong Ray, Oo. di ba? Tapos, Francis Candia, Ninong Ray, di ba? Oo. So, yun parang, wow, oh my God. Nanalo ka doon? Nanalo ko. O, diba? So, doon mo na-prove na, ay, sinusuportahan talaga nila Yes, ako. kaya salamat po sa mga nanonood ng videos ko at sumusuporta. Oo, diba? Meron ka pang isang video na medyo naging, hindi medyo, controversial talaga, yung sa mama mo. Yung ano doon? Yung naregalo mo ng susi, pero laruan. Ha? Yung laruan, yung umiiyak na siya, salamat sa inyo, tas yung pala, toy car yata yun, or Hindi. Ay, oo. susing peke. Dito, Ano yun? Diba? Tawan-tawa ka. car prank, brand new. Car prank, ayun. Nanood din ako na akala ko talaga totoo. Sabi ko, ay, salamat si tita, may sasakyan na. Sabi ko, anak ng toko ha. Kumati na lang munang kuto. Ano na feel mo doon sa mga nagalit sa'yo noon? Siyempre. Bagay, dead ma ka naman eh. Oh, then, akin naman, as a social media personality, Oo. hindi ako mabilis maapektuhan ng mga sinasabi ng tao. Oo. Ang nakaka-affect talaga sa akin, pag na-apektuhan yung family ko. Pag may halimbawa yung mga sinasabi na pag sa'yo, wala lang. Pag sa akin, Kaya mo. kasi hindi man nila talaga ako kilala in person eh. Oo. Ang napanood nyo lang sa akin is yung 15 to 20 minutes na video ko, doon nyo lang i-base yung opinion nyo. Pero hindi nyo ako nakilala, hindi nyo napanood yung ibang videos ko. Minsan nga baka nabasa nyo lang yung title lang eh. Pag may nambaba siya, family mo, doon ka talaga, lumalaban ka ba? Pag sila naapektuhan na kasi, Nagre-refer ka? doon na, oo. Talaga? Oo, pag syempre, pag naapektuhan na sila, eh syempre, sa akin trabaho to eh, di ba? Oo. Sila, plus one lang, kinabang lang din naman sila sa, sa mga ginagawa ko, di ba? Oo. So, pag naapektuhan na sila, at hindi nila kinakaya, doon na din ako nasasaktan. Buti hindi sila naaapektuhan for you. Pag halimbawa nalalaman nila ang dami na namang ano ni Francis, na umiiyak din si tita. Actually, lumalaban sila sa chat din. Palaban pala. Lumalaban din sila sa chat. Talaga? Oo. Pero, at the end of the day, sabi ko, hayaan nyo na lang sila. Kasi hindi natin makokontrol yung sabihin ng ibang tao. Sa buhay kasi ganun man talaga. Oo. Kahit anong gawin mo mabuti o maganda, may sasabihin talaga yung iba. Kaya dead ma ka na. Kaya dead mo talaga. Ang mahalaga, yung ginagawa mo is napapasaya ka. Yun yun. Pero may moment na ba na nung naapektuhan ka sa isang comment, talagang parang ayoko na mag-vlog? Dumating mo sa ganun? More of, pag valid, kasi syempre, nakikinig pa rin naman ako, di ba? Oo. Tuwi naman to eh. Parang, sabihin na ako, may ginagawa ako, meron kayong i-comment. Syempre, titignan ko kung totoo ba yung sasabi nila or mali. So, kung feeling ko tama naman, constructive criticism naman siya, and it's for my you betterment, naman. oo. Di why not i-improve natin sarili so natin? nakikinig ka naman sa ibang constructive comments. Kasi iba naman, parang, ay, alam ko, honest tong opinion niya. So Oo. tinatanggap mo siya. Oo. Sabagay, hindi lang naman lahat puro may Hindi man hanash. ako perfect din eh. Alam ko naman yan. Nagkakamali din ako. Tao lang din ako. So tinatanggap mo din yung mga Oo. ganun. At binabago mo din siya sa next video. O hindi Depende. pa. Depende. hindi pa Pag rin. masyadong madali, carry. Pero pag mahirap, teka lang guys, ako lang to. Oo. So anyway, sa lahat ng mga bansang napuntahan mo na, saan ka pinakamasag-enjoy? Sobrang ako nag-enjoy sa Japan. Japan talaga. Japan talaga. Kasi, andyan yung pagkain na masarap. Tapos, sobrang safe ng pakiramdam ko. Tsaka, sobrang convenient ng lahat. Pinakaayaw mo naman. Hindi Hindi ka na babalik doon. Parang okay na to, nakapag-vlog na ako, hindi na ako babalik. Ganyan. feeling ko, nahirapan kasi ako sa Morocco. Dahil? Diba? Dahil, nasugatan ako doon. Grabe yung... Ay, may peklat ka. Itong peklat talaga siya. Anong kwento ng peklat na to? Itong peklat na to kasi, alam mo yung daytime, imagine. Ito hindi ko naman ako tinatakot sa Morocco, no? Pero alas 3 ng hapon, galing ako ng mall, papabalik na ako sa tinutuluyan ko, nadukutan ako, so natumba ako. So sirang-sira yung mga damit ko, as in duguduguan ako.
Tapos pumunta ako sabi ko parang, hayaan ko na nga lang, dead man na lang. Oo. Sakay na lang ako ng taxi, uwi na lang ako. Oo. Pagdating ko naman sa taxi, yung driver, natakot naman siya sa itsura ko dahil mukha akong ano. Kasi duguan ka. Oo. So dinala niya ako sa presinto. Sa presinto, gawa naman kami ng police report. Oo. Eh ang Morocco, ang salita nila doon, Arabic at saka French. Oo. Eh hindi man nakakapagsalita ng Arabic or French, so Google Translate na lang ako. Sabi ko sa kanila, nadukutan ako, ganito, ganyan. Ang nilabas na translation ni Google Translate, anaconda. Kaya, So ano yung nagtawanan na lang sila, natuklaw daw ba ako ng anaconda kaya ako nasugatan. nagpunta ka ng ospital nun. Hindi na. Paano mo ginamot yung sarili mo? Bumili na lang ako betadine at saka bulak. Shit, ang hirap Sabi pala. ko okay na to. Oo. Ang hirap din pala. So, isa yan sa mga struggles na na-experience mo. Ang pinaka-struggle kadalasan sa akin, Oh. language barrier. Okay. Or, pag yung parang, like kunyari, dito, alam mo yung, hindi man ako talaga marunong mag-motor. Oo. Pero wala akong choice, kailangan ko mag-motor. Kailangan matuto. Oo, kasi paano ko mag-iikot, lalo na sa ibang islands dito na Oo. walang option talaga. Oo. So, anong gagawin ko? Kailangan kong matuto. So, super adjust ka talaga in every country na pinupuntahan mo, no? Yes, like mag-adjust ka sa pagkain, sa culture, sa mga taong nakakasama mo kasi hindi mo sila kilala. So kailangan mong ingatan yung sarili mo. Hindi ko rin lagi pwede ibida na YouTuber ako, ganito, ganyan. Kasi baka maya-maya yung mga gamit ko mag-isa-isa mawala, di ba? Pag bida-bida ka na, uy, ano ko, gano'n. Mystery bag ko, ay wala nang damit. Oo. Pero yung pakikipagkaibigan mo sa mga iba't ibang lahi, saan ka pinakamabilis na nakaka-adapt? Anong lahi? Yung mabilis mo maka... Ang super talaga, gusto ko talaga yung mga Indian. Kasi Indian. sobrang bait nila. Oo. Ang dali mo sila magiging ka-close. Yung parang, to start a Friendly conversation, sila. sobrang friendly. Para mag-hello ka lang, ayun na, my friend ng tawag sa'yo. May mga struggle ka din dun sa India, Pakistan. Kasi parang dun ka pinakamatagal eh. Ang pinaka-struggle ko, kadalasan, kunyari sa India, honestly, gusto ko yung pagkain nila, pero minsan yun din yung struggle ko. Bakit? Sobrang anghang, te. Nag-ano ka na ba no? Nagkaroon ng problem sa tiyan, ganyan? Yes, like kunyari, ang problem pa sa akin kasi maliban doon, normal talaga na parang first week mo, magkakaroon ka ng belly, katawag nila, yung diarrhea. Oo. Kaya type ka talaga, ganyan. Pero may napanood akong video mo sa, hindi ko alam kung India o Pakistan, yung kinakamay, gano'n. Sa kanila yun, te, pareho. Normal kasi sa kanila Normal yun, sa diba? kanila yun. Oo. Parang, ayoko naman i-bash, no? Siyempre, Oo. mayroong mga minsan pagkakataon na masarap yung pagkain, pero dahil masyadong creative yung mga pag-iisip natin, Oo. minsan, yung alam kong masarap yan, masarap. Oo. Pero nung kinakamay-kamay ko na rin siya, na-realize ko parang ganito yung pagkain ng pusa namin, na. Yun yung mga hindi ko naman siya binabash, di ba? Yung parang, yung itsura niya kasi, ang Oo pagkain, nga. ang sale pa ng pagkain nila kasi, di ba? Gugutay-gutayin mo yung cheese. Di ba kumain tayong Oo. cheese kanina? Oo. Gugutay-gutayin mo, nihalo mo sa kanin. Tapos lalagyan mo ng yogurt. Tapos lalagyan mo ng curry. Oo. O ano itsura na niya? Di ba? Halo-halo. Pero sa mga street, naghuhugas mo sila ng kamay o hindi na talaga? Yung iba, pag may tubig, So pag walang tubig, wala na. diretso na. Punas-punas na lang ganyan sa damit yun? nila. Oh. Siguro immune na rin sila sa ganun. Hindi no? kasi O, karamihan talaga ano dun, ba? wala silang kusina kasi. Ah, So yung iba, kumakain lang sa street food. Kasi yung iba, kunyari, hindi man talaga sa taga-city, mga taga-probinsya sila. Oo. Pero dahil kailangan nila magtrabaho sa city at wala silang kusina, ang pinakamura at reliable na source ng pagkain ay street food. Ah, okay. Pero dito kasi sa atin kapag kinamay-kamay, may issue. Pero sa kanila Yes, kasi sa kanila wala na, sanay lang. sanay na sila Oo. eh. Oo. Parang although, hindi naman lahat. Oo. Kasi yung ibang mga Indians din naman, hindi sila kumakain ng street food. Like, ibang nakilala ko, sabihin nila na, oh bro, you really eat that street food? I don't even eat that. I'm Indian but I don't eat that. Oh, ganun talaga. Package yun, ano ka ba? Kasama na talaga Oo. yun. Mabuti hindi ka nahahawa sa mga nila. Pag nandun ka, Gaganon saan? ka din? Ganun lang ba? Ay, wala ko. Wala akong ibig sabihin. Siyempre, te, Hindi, pag sa nandun mga- ka, mahahawa ka na din, pare-pareho na tayo. Hindi, I mean sa mga galaw ng yung langya ka pag ako naman. Hindi, I mean, normal naman po yun. Ganun talaga, maging part Ano ng ba ibig mo culture. sabihin? Lahat. Kasi siyempre, kung ano yung kinakain mo, ganun na din eh. Ah. Yung lifestyle nila, sabi nga nila, do what Romans do when you're in Rome. Diba? So, parang Ah. do what Indians do when you're in India. Ah, okay. At meron ka pang na nag-swimming ka dun sa, yung sinusunog yung mga patay, di ba? Yes, parang, actually, ang nangyari nga Hindi doon. ka natakot nun? Ang akala ng mga tao kasi, nagkakaroon ako ng parang sabbatical journey. Kasi yung pinuntahan ko, puro mga temple, Oo. mga religious city. So, yung pinuntahan ko sa Varanasi, isa siya sa mga holy city ng India. Tapos doon mismo sa river na yun,
nilulublob yung mga patay. So may kita, ay, natuwa yung balahibo ko. Boy! Tumatay yung balahibo ko. Si Papa Jackson gusto pumunta dun eh. Tapos, nilulublob nila yung patay. Tapos meron siyang mass cremation sa gilid. Kinikremate yung mga tao. Ano yan? May mga pamilya sila? Andun din yung mga family nila. Ah, so, with the ano of And then yung family. ibang tao talaga doon, pumupunta sila doon, naghihintay na lang sila para mamatay. Oo, meron nga daw ganun. Kasi Pupunta ka na lang doon. ang paniniwala nila, pag namatay sila doon sa Holy City, matitigil na yung reincarnation nila. Ah, okay. So, naniniwala pala sa reincarnation Oo, sila. oo. So, syempre, parang kung ayaw mo naman maging langaw sa susunod na next life mo, di ba? Oo. So, tapusin doon na natin lang. to na tao ako. Pero, doon ba yun yung binabayaran pa yun o free kasi siya? Free naman siya, ang pagkakalam ko. Ah, Oo. okay. So, nung nag-swimming ka doon, ano na-feel mo pagkalublob mo doon sa tubig? So, syempre, after nila sunugin yung mapatay, tinatapon din nila sa ilog. Oo. Na peer pressure lang talaga ako. Pagtapak namin sa ilalim, natapakan namin yung mga bungo. Oo. Syempre, tapos alam mo yung mga kasama ko pa yung parang, okay, lulublob tayo ha. Oo. 1, 2, 3, lublob! Ako talaga yung, wala papasok sa bunga. Syempre, baka may mikrobyo di ba? Ah, oo, kasi Mapatay yan. So, Oo. close talaga. Tapos, it's a different kind of experience. Mm. Pero, yung tinatanong ko ng mga tao, makatiba siya sa balat. Oo, may anong nararamdaman ka- feeling? Actually, ang fresh ng pakiramdam Ng ko feeling? after. Oo, yung parang sabi ko, walang lagkit. Hindi ako malagkit. Ah, talaga? Hindi rin siya malansa or what. Oo. So, pagkaahon mo, ano na-feel mo? Parang, ay, finally na-experience ko na to. Oo, at hindi ko na uli gagawin. Bakit? Siyempre, nagawa Ayaw ko mo na na. eh. Okay na Yung yun. parang okay na yun. Hanggang doon na Mga lang once in a lifetime na experience lang siya. Meron ka pa pinuntahan yung mga daga? Oo, dun Napanood sa India ko din yun, yun. na parang, kasi sa India talaga, sobrang yung pagpapahalaga nila sa hayop. Maski So, daga. kahit daga? Talaga? Oo, kasi alam mo yung naniniwala sila sa daga, it's a symbol for fertility and prosperity. Mm-mm. So, yung mga negosyo, kunyari, itong restaurant, Mm-mm. pagkagabi, after nito magsara, maglalagay sila ng pagkain dyan sa labas para ang tawag doon, akitin yung mga daga para kumain. Kasi pag maraming daga, ibig sabihin, lalago yung negosyo. Ah, may ibig sabihin pala. Oo. Nakapaglakad ka na doon? Oo. Hindi ka natatakot? Siyempre, di ba pag yung ihi daw ng daga, nakakamatay daw? Yung sa ano naman nila, rat temple nila, technically, ang sasabi nila, mga nasa 25,000 yung daga, pero hindi ko alam kung updated ba yung bilang nila. At saka, hindi ko alam sino nagbilang. Oo. So, ang paniniwala nila, sa 25,000 yung daga doon. Oo. So, hindi siya mabaho doon. Ah, walang amoy? Ang amoy niya, amoy patuka sa manok talaga. Yung gano'n yung amoy niya. Talaga? Oo, kasi Surprisingly, di ba pag daga kasi mabaho oo, eh. pero kasi ang pinapakain nila sa daga doon is parang meron silang gatas. Social pala yung mga Gatas, daga oo. doon. Talagang inaalagaan. So siya, sabi nila, "Mommy, where's my milk?" Pero yung mga ihi, maayos naman, di naman nakakalat-kalat. Oo, di ba? may naglilinis naman, pero syempre yung itsura ng linis nila is madumi pa din. Ah, okay. Pero nonetheless, hindi naman siya yung mukha ka magkakasakit pero hindi ka magkakasakit. Oo. Ganon. Okay. 'Di ba kasi honestly, itsura niya parang ang dugyot, 'di ba? Pero hindi ka magkakasakit. Nagkasakit ka na ba sa ibang bansa? Oo, first week ko nang unang punta ko sa India, nagkasakit ako. Natakot ako siya. Baka corona 'yun. Pero in fairness, sinubukan ko yung gamot nila. The next day lang din, gumaling na din ako. Paano yun? Hindi ka nagpa-ospital? Hindi na. Ah, kasi nakakatakot pag sa ibang bansa ka nag-ospital, mahal yung gastos. Yes. At saka takot ako nun, te, kasi sabi ko, paano kung seryoso tong sakit na nakuha ko? Oo, anong gagawin mo? Gano'ng katagal tong, masisira yung trip ko, kung may Masira sakit yung lang vlog ako. mo. Oo, walang Yung mangyayari. pinagdaanan mo, oo. So, luckily, okay naman. Kung nagkasakit na rin ako sa ibang bansa, hindi naman siya tumatagal lang sobra. Siguro mga 2 days, Paano max. mga lagnat-lagnat lang ganun? O, mga over fatigue. Pagod talaga. Sobrang pagod talaga. Kasi pag nagta-travel, guys, parang, it looks so easy and so Akala mo happy. lang, Oo, eh, pero yung behind the scene, yung biyahe-biyahe, nakakapagod talaga Oo, yan. yung pawis mo, yung lakad mo. Yes, yung lalo pag marami kang gamit. Yung gamit nyo, gano'ng karami, di ba? Gano'n ang bigat din. Oo. Nakakapagod talaga. Yun yung mga hindi nila nakikita behind the camera. At saka iba kasi yung, kunyari, yung style kasi ng pag-travel ko, hindi ako yung parang regular tourist Napupunta lang dyan para mag-picture or titignan lang. Hindi, gusto kong aralin, gusto kong malaman yung... Nagsa-search ka talaga saan ako nagsupunta, anong meron dito. Ganun ka talaga. Depende. Minsan nagaganon ako, minsan ano yung nakita ko, or minsan, depende sa mga nakakausap kong travelers din. Kasi yung mga travelers, wala akong time mag-research, be. So, nangongopya lang ako ng itinerary. So, ganun din pala. oo, so, kaya gusto ko nag-i-stay sa mga hostel. Kasi pag may nakilala ako doon, talaga, matagal ka na dito, i-interviewin ko siya. Oo. So, anong maganda dito?
So what's interesting? Doon ka na kumukuha ng mga ideas. Yes. So sila yung puno-puno ng research na parang, okay. So sila nag-research para sa'yo. Tapos Thank kinukuha- you. Tapos kinukuha mo, okay pala dito. Oo, ganun. And eventually, nagkakaroon ka na rin ng mga friends. Yes. So, ang mas maganda pa doon, pag nagkaroon kasi ng, mahirap mag-travel mag-isa, pero pag nagkaroon ka na ng kaibigan, at least kahit pa paano, magiging kampante ka na minsan sa gamit mo. Pero syempre, huwag masyado pa rin papakapante. Oo. Dahil baka Kasi mawala mga gamit. nadukutan ka na eh. Oo. Tsaka meron pa ako ibang mga kaibigan din na travel vlogger mula sa ibang bansa ate. As in, nawala yung kanyang mga camera. Lahat? Oh. Kaibigan niya pa yung nagnakaw. So okay, parang ayoko mangyari sa akin yun. Kaya hindi rin talaga biro ang mag-travel. Akala lang natin sa video, ang saya-saya, nakarating siya ng ganito. Siya kapag nag-vlog ka, buong katawan mo din yung gumagalaw. Isip mo, boses mo. Kaya Tsaka, nakakapagod din. Ang mahirap pa doon, di ba syempre pag nag-vlog tayo, nakating tayo sa camera. Oo. Ang focus natin sa camera. Oo. So minsan hindi natin alam ano yung nangyayari sa likod, Sa likod. natin. Kunyari yung nag-viral kong video na kumakain ako, may nag-aaway sa likod. Oo, binidyo mo pa. Hindi ko kasi alam, te. Kumakain lang naman ako. So nagkataon lang yun? Kumakain lang talaga ako. Tapos may nagbubugbugan sa likod. So paglingon ko, nagbubugbugan, kumakain ako. Ano nangyari? Tapos sabi na, it's the usual thing. It's India. Just another day. Oh. Tapos sabi niya ko, bakit? Magnanakaw daw. Okay. So ako natakot naman ako. Ganun kami ng bag ko. Oo. Sa lahat ng mga bansang pinuntahan mo, saan ka pinaka na homesick? Sa yung homesick sa Pilipinas, yung Oo, gano'n? yun, na-miss ko yung Pilipinas. Parang nalungkot ako dito, na-miss ko yung family ko. Ganun. Sa Europe. Nung nag-Europe ka? Oo. Bakit doon? Di ba ang ganda doon? Depende sa ang part. Kasi meron sa Europe na parang halos walang tao. Oh. So parang doon ka naka-feel So ng yung parang, tahimik naman? yung parang sobrang tahimik na yun. Parang maski yung naiingayin ako sa sarili kong utak. Kasi yung parang nakakita ko ng tao, yung parang, oh my God, may tao sa bintana. Ang galing, may naglalakad, may tao pala dito. Oo. Akala ko puro mga halaman lang. Nakakapanibago. Oo. So, nung na-homesick ka, naisip mo ba na gusto ko na umuwi? Nami-miss ko yung Pilipinas. Gusto kong umuwi, pero ang mahal ng ticket. Kaya, sige, tuloy ko na lang. Labanan ko na lang yung homesick ko. Di ba? Makaka-relate yung mga OFW dyan. Yung parang gano'n na parang, ang ganda ng lugar, pero minsan malungkot din. Like kunyari, naramdaman ko rin yan sa Morocco. Oo. Yung ang ganda ng blue city nila. Oo. Sobrang ganda niya. Tapos yung mga kasama ko dun sa area na yun, nasa tuktok kami ng bundok, titingnan namin yung blue city. Mag-asawa, mag-jowa, magkaibigan, tapos ako mag-isa. So, nalungkot ka? Tapos iba pa yung time difference natin sa Morocco at sa Pilipinas. Oo. So, wala akong matawagan. Alam mo yung wala akong matawagan kasi lahat tulog na. Oo. So parang nalulungkot ako na parang nakakalungkot mag-travel mag-isa din kahit na paano. Kasi parang masaya siya supposedly. Pero yung the fact na ang gaganda ng lugar na napupuntahan pero wala kang nasi-share. Oh. Di ba yung parang ganun yung buhay eh. Parang anong halaga nung ganda ng buhay kung mag-isa ka lang? Oh. Yung parang ganun question mo yung ano. Pero syempre ayokong i-take for granted. Sabi ko, Lord, hindi ko tinitake for granted nalulungkot ako, oo, tao lang. Pero I'm so thankful and so blessed na nandito ako. Na nakarating ako dito. Oo. Minsan tinatawagan naman, miss na kita, gumagano ka sa kanya. Yes. Kasi minsan ginagawa ko pa, pinapakita ko yung lugar, ma, tingnan mo ganito pala dito, oo, ganyan. Minsan umiiyak ka din, namimiss na kita. Oo naman. Kasi di ba sa mga video nyo, si tita ay close na close kayo, di ba? Oo. Super parang ano ka nga mama's boy Siyempre ka nga parang buong buhay ko, ano? Sige. buong buhay ko, Ate Caro. Ano? Buong buhay ko kasama ko si mama. Para sabi ko sa kanya, ma, ang difference natin, ako, 25 years old na, asa iyo pa din. Ikaw, bata ka pa lang, lumayas ka na sa magulang mo, kaya mag-iba tayo. Oo. Di ba? Nag-asawa ka ng maaga. Ako, hindi ako mag-aasawa mo eh. So, hindi ko alam eh. So, kumusta ngayon si tita? Sanay na siya na wala ka lagi? Siyempre, nanay pa rin yung te. So, pag nanay, nalulungkot pati hinahanap niya pa din. Oo. So, the least thing na nagagawa ko is, tuwing uwi ako ng Pilipinas, babawi talaga ako ng bongga. Sa kanya? Yung I'll make it everyday na, kung kaya kong everyday, na special. Na may mangyari na, yung mga bagay na hindi ko nagagawa, siyempre gusto kong gawin sa magulang ko, ginagawa ko. Kasi kumbaga, kung nagagawa ko sa sarili ko na mag-travel ako, kumain ako ng masarap, siyempre hindi ko pwedeng pabayaan lang yung pamilya kung hindi sila kumain din ng masarap. Gusto mo ganun din sila eh. Oo, pag nandun ako, ay di, anong gusto? Taray, madam na madam. Pero Ganun. nung time na, di ba, nagbablog ka na yata nito. Hindi ko alam kung pandemic nung nawala si papa mo. Nagbablog ka na ba nun sa ibang bansa or... Hindi pa, sa Pilipinas, wala Ano? pa ata eh, hindi pa ako nag-vlog. Hindi pa ako nag-vlog. hindi ka pa nag-vlog noon? Hindi ka pa nag-start mag-travel nun? Wala pa. Oo. Mabili pala ako ng camera nun. Ah, Wala pa nun. okay.
Pero, Kumusta yung mga moments na yun? ayun yung actually, kung meron man akong regret sa buhay, siguro yun yung bagay na, yung mga nagawa ko, at nagagawa ko sa family ko ngayon, kasi hindi ko na iparana sa papa ko. So yun yung gusto mo sana mangyari? Oh, syempre parang, oo, hindi kami nagkaroon ng magandang experience growing up. May his soul rest in peace. Like, kunyari, hindi ko masisiraan yung papa ko, pero syempre, may mga bagay na, hindi siya, normal na kinalakihan. Like, kunyari, mahabol ng itak, di ba? Yung parang, nasubukan na namin ng mama ko natulog sa loob ng cabinet. Oh? Kasi gusto ko yung patay ng papa ko. Pag susuntukin kami ng papa ko, gusto niya sa panga. So nasasaktan ka rin na ng papa mo? Siyempre, nung bata kami, lahat kami, parang pati yung barangay sa amin, nagsawa na sa amin kakabarangay, te. So ang childhood mo pala ay medyo hindi... Like, kunyari, nagsawa na yung barangay sa amin, te, ganyan. Tapos, parang, ang hirap lang ng parang idea na syempre, yung magulang mo, yung pila na yung father mo, ina-expect mo siya yung magiging magandang father figure sa'yo. Hindi namin kasi totally na-experience like, yung ganong childhood. Oo. Hindi parang naging challenge talaga siya. Siya yung umubog sa amin para maging strong yung personality namin. Pero bago naman siya nawala, Pero yun, sorry ba yes, siya sa inyo? not exactly sorry. Pero bago siya mamatay, doon ko na nakita yung yung nagbabago na siya eh. Yung nakita ko nagiging sweet na siya na parang... Unti-unti Oo, na. nagiging mabait na siya sa amin. Hindi na siya yung... Siguro, andun na rin yung factor na hindi niya na kami makakaya-kaya dahil kahit paano, medyo malalaki naman na kami noon. Malungkot lang kasi hindi ko talaga naiparanas sa kanya yung gusto kong magawa bilang anak. Kasi kahit hindi siya yung the best father na napunta sa amin, tatay ko pa rin siya eh. Na parang, kung wala siya, wala pa rin ako. Hindi ka nagtanim ng galit? Hindi ako tinihiling magtanim ng galit eh. So sa akin, kasi naniniwala ako na it's karma eh. So parang pag nagtanim ka ng masama din aanihin mo. Ako yung parang, I take it positively na parang, kung hindi dahil sa ganung ugali niya, hindi ko alam kung tama to or maling mindset. Pero kung hindi dahil siguro sa ganung pinagdaanan ko, I wouldn't be me. May ganyang katatag? Oo. Na, kasi sabi ko nga eh, ang dami kong pinagdaanan sa buhay. Parang, yung buhay ko kasi parang siya eh, survival mode talaga siya. So, kung hindi ko naranasan yung hirap ng buhay nung bata pa kami, baka ibang Francis Baka weak yung... ka ngayon, parang Yes, ganun. siguro. May mga wish ka pa para sa mama mo? Ano Siyempre. mga pangarap mo para sa kanya ngayon? Siyempre, parang marami pa akong gustong iparanas sa mama ko. Kasi, Kasi kayo na lang ngayon magkasama, tsaka yung mga kapatid mo. yes. Plus, alam mo yung parang growing up naman talaga, parang kami yung pinaka mahina sa mga magkakamag-anak. So, syempre, iba, ang baba ng tingin sa amin. Pero, parang okay lang naman eh. Parang sabi ko nga, mas magandang ina-underestimate ka. Kasi, napoprove mo yung worth mo. Kaysa sa mataas yung expectation sa'yo, pero hindi mo na-meet yung standard. So, gusto ko pa ma-experience sa mama ko yung mga bagay din na na-experience ko, yung mga lugar na nakita ko. Kasi naniniwala ko na parang, kumbaga, kung yung success hindi niya naramdaman nung mas bata siya, baka eto na yung time para maramdaman niya na naging successful siya bilang isang ina sa pagre-raise ng anak na katulad namin. Ano ba ang definition mo ng success? Para sa'yo? Para sa akin kasi yung success hindi naman siya yung hindi siya nasusukat ng pera. Pera can be like an addition pero hindi siya talaga totally. Kasi pag ginuhol mo yung pera, it will grow bigger and bigger and bigger. It's more on how comfortable you are na. Yung parang, so komportable ka na ba? Masaya ka na ba? Kasi hindi lahat ng may pera masaya. So ako, hindi naman ako mayaman, no? Pero at least ngayon, masaya ako. And masaya ako pag masaya yung pamilya ko, masaya yung magulang ko. Feeling mo ba successful ka na? Matatawag mo na bang success yung narating mo ngayon? Yes. Aww. With confidence, I will call myself successful na. Kasi, sabi ko nga, pag may nakasama ko man nagta-travel, Oo. na parang akala nila yung parang meron akong golden spoon sa bunganga na lumaki ako kaya nagta-travel lang ako. Travel ka. No, hindi. Sabi ko, kung hindi nyo alam, isa ako sa mga bata na nangangalakal ng basura, nagkakalkal ng basura, tumatalon sa kanal para maghanap ng mga pako pwedeng ibenta.
kung hindi rin ako nagsikap, hindi ko naman maabot yung naabot ko eh. At saka hindi ka kasi tumigil. Yes. Parang ikaw yung epitome ng kahit anong mangyari, kahit feeling mo down na down ka, o Alam kahit niyo yan. walang views, hindi. Mag-a-upload pa rin ako. Di ba? Alam Ganun niyo ka, yan. ganun siya eh. Kaya talagang maganda talaga, hindi ka talaga titigil sa pangarap. eh. Yes, di ba nakita niyo naman ako dati kung kahit ano na lang, kahit anong content, ginagawa ko na lang. Oo. Magkikita lang tayo, mamaya may content na yan, tapos uploaded Oo. agad yan. Pero at least, hindi ka talaga tumigil. Kaya ngayon, look at you now, di ba? So, para sa'yo, successful ka na dahil din masaya ka. Yes. Yun eh. And ako naman, sabi nga sa kanta, I didn't do it all. It's not me, but it's we. Parang kung wala din naman kayo mga kaibigan ko, ay, syempre, I give you the credit also. Syempre, sa lahat din ng mga supporters nyo na sumuporta rin sa akin. Aww. Parang take you rin sa inyo talaga, as in. Kasi parang, kumbaga, that's what friends are for eh. Kumbaga, nagkatulungan tayo sa lahat. Alam mo yun? Oo, siguro naging ano lang kami noon, naging way lang. Pero, sa mga ginagawa mo ngayon, ikaw na yan eh. Kumbaga, parang pumasok ka lang sa entrance, Oo. pero yung pinasok mong tuktok ng success, hawak mo na yun ngayon. Kasi minamahal ka ng tao dahil sa mga travel mo, sa personality mo, di ba? So, Thank you. ikaw pa rin yun. Kaya, I'm happy for you. Ano mapapayo mo sa lahat ng mga nagsisimula pa lang o may mga pangarap, may mga gusto ka bang sabihin sa mga... Siguro sa lahat ng... Feeling ko, inspirational ako eh. Yes, No, tama. feeling ko inspirational din talaga to. Oo naman. Kasi nagsimula talaga ako sa wala. Hello, Oo. yung mga nanonood sa akin mula pa nung simula, alam talaga nila yung pinagdaanan ko. Oo. So, nagsimula ako sa wala. Hindi ko nasabing I have everything, but I am happy with what I have. Na ngayon, naiikot ko na yung mundo, nagagawa ko na yung gusto ko. Like, ngayon, at least kahit paano, medyo confident ako sabihin, pag tinanong ako ng ibang lahi na kaya bang pumunta sa ganito, ako parang, sige, isa-schedule ko lang. Alam mo, iba yun, Taray. Iba yung I-schedule. pakiramdam. Iba yung ganong confidence. Oo. Siguro like 5 years ago, meron akong nakilalang AFAM. Oo. Sabi niya sa akin, kaya mong pumunta ng UK. 3 yung trabaho ko sa Pilipinas. Oo. Ang laman lang ng bank account ko, 10,000. Oo. So okay, parang, not now. Pero ngayon, parang masasabi ko parang, Okay. sure, mapag-iipunan ko, wait lang. Oo. Yung wait lang, gano'n lang. Oo. Schedule natin. So, anong advice mo sa mga gusto mag-vlog din, mag-travel vlog, Siguro ganyan? sa lahat ng gusto maging travel vlogger, ganyan, or maging vlogger mismo. First, know who you are, know your strength. Kung ang gusto nila is yung tawa mo, edi tumawa ka, tumawa. Kung gusto nila yung mga adventure mo, mag-adventure ka. And, huwag kang titigil talaga. Yun. Huwag kang titigil. Anong secret? Kasi maraming along the way, marami kang magiging struggle. Magkakaroon ka ng problem sa kaibigan minsan, sa family, minsan sa sarili mo, mawala ka ng tiwala. Pero just don't stop. And of course, hindi rin magiging possible to kung hindi rin suportado sa'yo ang pamilya mo. Yes. Diba? Kasi, diba, pag halimbawa, inaano ka, ano ba yan, tama na ngayon, ano ka ng ano, Totoo. panghinaan ka din, pero at least Dumating kami sa ganung point din. Dumating Dumating kami sa ganung point na Paano na-overcome yun? nung una nag-viral ako sa Pakistan, nagalit sa akin yung ate ko. Kasi sabi niya, Affected siya. affected siya. Oo. Sabi ko, bakit ka affected? Eh, yung mga Pakistan, hindi nga sila affected. Naapektuhan siya ng mga bash. So, for you, na-apekton siya, ayaw niyang ginaganon ka. Parang ganon. hindi, parang Ano? more on nakinig siya sa bash sa akin. Na? Na yung negative, parang nag-agree siya doon na, Sa mga "Babe, tao." kilala mo ako, di ba? Hindi ko naman sinasadya, di ba? Oh. So, ganun. So, Pero okay na kayo ngayon? okay naman na kami, oo. Naiintindihan niya Naiintindihan na niya ngayon. na. YouTuber na rin kasi siya. Kaya lahat kayo may channel na, Oo. si tita, kapatid mo, sino pang walang channel? Ay, yung kuya ko. Gagawan mo din ba? Parang ayaw Ay, niya eh. speaking of kuya mo, napanood ka rin yung vlog na kumatok pa kayo. Oo, so parang lahat kasi yung Ano yung ba family ko, lahat sila naging partner ng vlog ko din eh. Oo, talaga naging parang PBB ano na rin, oh. Yung story. Oo, parang kami pamilya mo din, lahat din kasama din. Naka-vlog lahat, no? Oh, but anyways, I'm happy for you na successful ka na and dito pa talaga tayo nagkita and In malay Bali. mo, sana next time sa Europe tayo magkita. Yes, or sa ibang US, continent, kung ano Australia, man. Oo. New Zealand, ganyan. Kaya nga, hindi ka ba nakaramdam ng, ay nako, iba na ako sa inyo? Ay, hindi. Hindi. Never. Ayun, masabi ko sa sarili ko, humble po ako. Okay. I keep myself on the ground. Yes. Kahit sino mga Pilipino makakita sa akin sa amang airport Oo. or sa amang lugar, kahit hindi ko ako kilala, okay lang sa akin, dead pa lang, hindi So, man ako hindi ka mataas. nagbago mula Hindi, noon? hindi. Anyways, ayan, maraming salamat. Kulay ko lang yung ha. nagbago. Oo nga eh. At gagala pa po kami ni Francis. Maraming salamat Thank sa you din. pagpapaunlak. Yan. And maraming salamat po guys. Thank you. Syempre, subscribe niyo po si Francis. Di na kailangan sabihin niya. Marami naman siya subscribers. Wow, taray. At viewers. So, yun lang. Paalam na po. Thank you so much. Bye! Bye-bye!